My God, napaghahalata. Ano, ubos na ba ang pera na pinaghatian nyo? Ubos na ba ang bilyong-bilyon na pera ng sambayan ng Pilipino na pinaghatian nyo kaya ayaw nyong ibalik? Baka ubos na. Kahit sinong lawyer ang nagsabi, basta yung lawyer na hindi baluktot ang utak at hindi DDS, sino nagsabi? Na ang DOJ, may karapatan sila, meron silang mandato on how to run the Witness Protection Program. Hindi mo sila pwedeng utusan. At tama lang ang ginagawa ni DOJ Secretary Boying Rimulya na gusto nyo mapasama sa Witness Protection Program, ibalik ang pera muna. Kasi yung gusto ni Marcoleta, mga kaibigan, kasuhan daw muna. Pagkatapos, kapag napatunayan sa daw i-freeze, hindi ganon. Bakit? My God, aantahin mo pa na mapatunayan. Baka mamaya abutin pa yan ng 2 taon, 3 taon. Ano nang mangyari sa mga pera, sa mga asset? Baka maitago na nila yan o baka gastos na nila. Baka wala ng pera kapag nagkataon. Diba? Mga kaibigan, remember eto Presidential Order number 1. Did you remember the Presidential Order number 1? No, hindi. Hindi PD number 1. Executive Order number 1 ni Cory Aquino. Okay. Sinong nakakaalala ng Executive Order number 1 ni Cory Aquino? Anong ginawa ng Executive Order number 1 ni Cory Aquino? Sige nga. Sige. Hindi man natin masabi word by word, pero ganito ang nilalaman. Sasabihin ko sa inyo ang nilalaman ng Executive Order number 1 ni Cory Aquino. 3 days after niya maupo, sa Malacanang. In short, 3 araw pa lang siya sa Malacanang, nagpagawa na siya sa kanyang executive secretary ng Executive Order number 1. Ano ang ginawa niya sa Executive Order number 1? Lahat ng asset ng mga Marcos, pina-freeze. Lahat ng asset ng pamilya ng mga kamag-anak ng mga Marcos, pina-freeze. Kaya nga 'di ba napasama yung tatay ni Martin Romualdez, si Benjamin Romualdez. Lahat ng asset ng mga tinatawag nila na cronies ni Marcos, pina-freeze. At hindi lang pina-freeze pinorfeit, kinuha ng gobyerno. 3 araw pa lang na nakakaupo si Cory Aquino. Nagpagawa na siya ng Executive Order number 1. Pina-freeze lahat, kinukuha, pina-forfeit lahat ng mga kayamanan ng Marcoses, ng pamilya, ng mga crony na tinatawag, at ng mga kaibigan dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Lahat yan freeze. May nangyari bang kaso agad-agad bago ipa-freeze? Diba wala? Hindi naman nila kinasuhan muna ang Marcos pagkatapos dumaan ang maraming taon, tapos napatunayan na ganito sa kakinuha. Hindi. 3 days nang naupo si Cory Aquino. Ganun ang ginawa niya. Bakit niya nagawa yon? Kasi nagdeklara siya ng revolutionary government, RevGov. Tapos, abolish na yung Congress. Pag nag-RevGov, wala ng Kongreso, wala ng Senate. Ang power lies sa iisang kamay lang kay Cory Aquino. So, yun na. Executive Order number 1. Lahat ng kayamanan ng mga Marcos naka-freeze at kinuha. Yun. So, in short mga kaibigan, sa panahon niya ni Cory Aquino, di ba? So, nag-RevGov siya. Walang say ang Congress, walang say ang Senado, Wala silang say, basta si Cory Aquino lang ang powerful, 1986 yan, mga kaibigan,
So, kaya nagawa niya 'yan mga kaibigan. Pero ngayon sa panahon ni President Marcos, wala naman tayong RevGov, wala din tayong martial law. So, ang DOJ mga kaibigan ay, meron silang guidelines sa tinatawag 'no, na na ayon din sa Constitution dahil ang DOJ, Department of Justice ay pinapayagan din, inaalaw siya sa Constitution natin na mag-ano sila yung framework 'no, on how to run the Witness Protection Program ay nakasalalay sa Secretary ng Department of Justice kung paano niya ito gagawin, no? Kung sa tingin ng Secretary of Justice, kailangan talagang bawiin muna kasi ang daming nanakaw, bilyon-bilyon. At kawawa din ang mamamayang Pilipino, tayo na nga ang ninakawan. Pagkatapos ilalagay sa Witness Protection Program, tayo na naman ang gagastos. Kukunin na naman yung pera sa buwis ng taong bayan para protektahan itong mga diskaya. Siyempre, magbabayad ka dyan ng mga bodyguard nila, magbabayad ka dyan ng mga safe houses nila, magbabayad ka ng mga pagkain nila. Guys, malaki din po ang gastos kapag ikaw ay sumailalim sa Witness Protection Program, ginagastusan ka ng gobyerno. Yan po ang totoo. Kaya nga, mas practical na ibalik na muna nila ang kanilang ninakaw kahit ba hindi nila maibalik muna lahat, kahit siguro 50% muna maibalik nila, basta makapagbalik ka agad sila. Hindi naman masama yun, di ba guys? Pero ang sinasabi nitong si Marcoleta, binabali daw ang batas. Na marami nga mga lawyer nagsabi, hindi binabali ang batas. Yun lang yung pinaka-practical na dapat gawin. At may karapatan ang DOJ na gumawa ng kanilang framework, no, on how to run, on how to implement the Witness Protection Program. So, hindi sila pwedeng pigilan ni Marcoleta, hindi sila pwedeng diktahan ni Marcoleta na ganito dapat. Alam niyo mga kaibigan, si Marcoleta, parang si Sara Duterte, spoiled brat. Yun bang kailangan siya lang yung magaling, siya lang yung magsasalita, siya lang magaling, siya lang pakinggan niyo. Sinabi niya kay Lacson, sinabi niya kay Lacson, bias daw. Bakit daw sinasabi, kine-question pa niya, bakit daw sinasabi ni Lacson sa interview na mas pipiliin niya si Bryce na maging mag-undergo sa Witness Protection Program kasi mas credible kaysa kay Diskaya. Ay, anong sabi ni Panfilo Lacson, no, ni Senator Lacson? Opinion ko yun. Yan yung opinion ko sa labas ng Senado. Tama naman opinion niya sa labas ng Senado. Bakit kine-question ni Marcoleta? Samantalang si Marcoleta nagsasalita sa programa niya, kasama niya yung INC, no? Mga INC anchor. Hindi naman siya pinapatigil, hindi naman siya kino-call out ni Senator Lacson. Na kung titingnan natin, yung mga pinagsasabi ni Marcoleta sa kanilang show, ay mas malala pa nga At saka, yung sasabi niyang nag-prejudgment daw, oh my God, anong ginawa nila? Kay speaker, anong ginawa nila dun sa mga ibang sinabihan na kaagad nila na kesyo ganito daw, the name that cannot be mentioned, nasabi na daw yung ganyan-ganyan. Marami na silang ginajudge. Pero, wala pa man ebidensya. Pagkatapos, nung sinabi ng Diskaya na walang senador na involved, tuwan-tuwa sila. Pagkatapos talagang, ayun na, inano na kaagad ni Marcoleta na isasama sa Witness Protection Program. Ganon lang, isasama na niya sa Witness Protection Program. Napakababaw naman ng kanyang dahilan. Parang hindi naman siya lawyer. Na ganon lang, isasama na kaagad niya. Kahit hindi tell all, kahit hindi sinasabi lahat, isasama na niya. Dahil lang sa hindi sinama ang mga senador. Napakababaw naman ni Marcoleta. Kaya yung sinasabi ni Tito Soto na, ay abogado nga, hindi naman magaling mag-imbestiga. Tama naman dun si Tito Soto Abogado nga si Marcoleta, hindi naman siya magaling mag-imbestiga. Si Lacson, hindi man siya abogado, pero investigador talaga
Si Lacson. Ever since, investigador talaga siya. Kaya magaling talaga siya mag-imbestiga. Di ba? At saka, guys, ano na yan eh, pabalik-balik na yan sa Senado eh. Talagang ano na yan, talagang kumbaga sa ano eh, ano ba tawag doon? Master na niya yan, yung trabaho niya. Samantalang si Marcoleta, neophyte pa yan. Kita mo naman, napaka-bias. Di ba? Si Marcoleta, magaling siya magdepensa sa mga diskaya. Kaya nga 'di ba may mga biruan, parang may mga biruan na yung mga ano na parang nakatanggap daw ng bayad. Hindi natin sinasabing talaga nakatanggap siya ng bayad pero yan may mga biruan na kumakalat sa social media na nakatanggap daw ng bayad. Kaya daw grabe ang pagtatanggol sa mga diskaya. Hindi natin sinasabi na totoo na nakatanggap siya ng bayad pero yan po yung mga biruan sa social media, sa mga GC, sa mga SOCMED no na nakatanggap daw yan ng magkano ba yung sinasabi niya na 120 million? 120 million daw. Hindi natin alam kung totoo ba yan o hindi, o chismis lang. Kasi napaghihinalaan tuloy siya kasi nakita nga na ang daming ninakaw ng mga diskaya pagkatapos ibagtatanggol pa niya. Tapos ayaw pa niya na ibalik yung pera. Ang gusto niya kasuhan daw muna pagkatapos patunayan daw ng gobyerno na may ninakaw, saka daw habulin yung pera. My God. Pero ang gusto niya guys, ilagay agad sa witness protection program. Ninakawan na nga ang gobyerno pagkatapos magpapaprotekta pa sa gobyerno. My God. Marcoleta. DDS ka nga talaga. DDS ka nga talaga. Kasi baliktad ang utak mo. DDS ka nga. No? Ganyan ang mga DDS eh. Baliktad ang utak. Diba? Bakit todo depensa sa Marcobeta, sa Diskaya, ano meron? Yun nga eh. Yun nga isprikitik. No? Pinaghihinalaan tuloy siya na baka binayaran siya para mag-lawyer sa mga Diskaya. Kasi talagang tingnan niyo yung huling talagang hindi siya tumigil, hindi niya tinantanan si Lacson, hindi niya tinantanan guys. Kahit na sinasabi na nga ni Lacson later kasi meron pang magsasalita na magpapasabog daw yung district engineer ba yon o si Alcantara no? May ipapasabog. Pero si Marcoleta ang halos kumukuha ng ng moment. Talagang hindi talaga siya tumitigil. Sinasabi na nga ni Panfilo Lacson, later na lang. Tapos sabi, Alcantara, sige magsalita ka na. Salita ka na naman siya. Hindi pa rin. Grabe, ayaw niyang tantanan. Si Lacson. Ano mo kaibigan? Sabi ko nga mabait naman to si Lacson. Kung sa Congress pa yan, ako. Guys, kung sa Congress pa yan, hindi yan makaka-ex si Marcoleta. Paalisin yan dyan. Katulad ng ginawa niya noon, di ba? Salita siya ng salita, kung ano-anong mga pinagsasabi niya. O anong ginawa nung chairperson. Di ba? Pinaalis siya. Pinaalis siya sa loob ng session hall. Hindi na muna siya pwedeng mag-interpellate kasi parang disciplinary action. Di ba? Pero dito sa Senado, hinayaan lang nila. Dapat yung pinalayas na Pinalayas na dapat yun. Kasi disciplinary action dapat. Hindi yung inahayaan lang nila na salita ng salita. Akala mo siya pa rin yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Napakayabang. Manang-mana talaga alam niyo na, mana sa mga Duterte. No? Pag DDS talaga, iisa ang likaw ng bituka. No? Pag DDS, iisa ang likaw ng mga bituka. Di ba?
Yan ang totoo. Iisalikaw ng bituka kapag DDS. Okay. Okay, no? Sandali, may sinasabi dito kanina yung isang ano eh. Sabi naman nung isa, kasi 90 billion daw yung sa PhilHealth, tapos 60 billion lang daw yung binalik. Okay, sagutin natin to ah. Okay. Naalala mo yung pandemic? Pandemic, no? 24/7 nagtatrabaho yung ating mga workers, no? Mga health workers. 24/7. Marami din nangangamatay. Nangangamatay dahil nga sa exposed sila sa COVID-19 virus. Tapos, grabe yung ano nila, grabe yung pagsiserve no ng itong mga medical workers. Grabe ang pagsiserve nila no sa panahon ng pandemic. Tapos nangako si Duterte na yung kanilang allowance ay ibibigay, yung kanilang bayad sa kanilang mga effort na ginawa sa pandemic, no? Yan ang pangako ni Duterte, no? Pagkatapos, Pagkatapos mga kaibigan, nangako si Duterte ng ganon. Pero guys, itong nangyari, yung pangako ni PBBM, pangako ni Duterte, no, na bayaran itong HEA yun HEA. Itong HEA ng mga medical practitioner ay hindi po natupad ni Duterte. Hindi niya nabayaran, no? Hindi nabayaran ni Duterte ang HEA ng mga medical practitioner. Natapos na lang si Duterte, no? Natapos na lang si Duterte sa kanyang 6 na taon sa pagkapangulo. Hindi niya nabayaran ang mga medical practitioners, ang mga doctors, ang mga nurses, yung mga staff. Hindi niya nabayaran. So, anong nangyari? Naabutan ito ni PBBM. Sumisigaw yung mga medical practitioners natin, HEA, HEA, ibigay na ang HEA namin. Obligasyon ni Duterte, hindi niya ginawa. Hindi niya sinolusyonan, obligasyon niya, hindi niya binigay sa mga health workers. Anong nangyari? Sino ang nag-solve ng problema ni Duterte? Walang iba kundi ang Pangulo natin, Bongbong Marcos. Si PBBM ang nagbayad ng HEA. Take note si PBBM ang nagbayad ng HEA. At ito, natatandaan nyo, di ba? 90 billion tinanggal, no? Tinanggal sa BICAM ng mga senador. Bakit ko sinabing mga senador? Kasi sinasabi ng House of the Representative, paulit-ulit nilang sinasabi, bago umalis dito, yung budget na yan, nandyan ang 90 billion ng PhilHealth, hindi tinanggal sa Kongreso. Pagdating sa Senado, doon nila pinakialaman, tinanggal nila yung 90 billion sa PhilHealth at nilagay nila sa DPWH at sa iba pa, no? So, ang Senado ang nagtanggal, hindi ang Kongreso, no? Linawin natin, ang nagtanggal ng 90 billion ay hindi Kongreso, kundi ang Senado. Dahil paulit-ulit na sinasabi na ang 90 billion ng PhilHealth ay intact, nandyan, walang natanggal, no? Bago umalis sa Kongreso at ibinigay ang budget na yan sa Senate, kumpleto. Nandyan ang 90 billion ng PhilHealth. Pagdating sa Senado at nag-BICAM, pinakialaman nila. So, senador ang may kasalanan.
So ito na yun, mabalik tayo sa sinasabi mo na bakit 60 billion lang ang ibinalik. Okay, ganito yan. Yung pangako ni Duterte na babayaran niya ang HEA nitong mga medical practitioners, hindi niya tinupad. Naabutan ni PBBM, pag-upo ni PBBM, nagsisisigaw itong mga medical practitioners at nagrarally, ibigay na ang HEA, HEA, HEA namin ibigay na. Hindi kasi binigay ni Duterte. Puro lang pangako, ang bugok na matanda na nasa dahig, puro pangako. Pero napako, wala siyang binayaran, no? So eto na mga kaibigan, yan. Si PBBM ay nangako na babayaran niya ang HEA ng mga medical practitioner. At eto na nga mga kaibigan, no? Una, nangako lang si PBBM, ha? Eto ha, yung pangako niya. PBBM's promise fulfilled. DBM to release 27 billion for payment of remaining health emergency allowance claims. Eto yung HEA. PBBM's promise fulfilled. DBM to release 27 billion for payment of remaining health emergency allowance claims. Ayan yon, mga kaibigan, HEA. Anong ibig sabihin ng HEA? Healthcare workers, yan no, health emergency allowance, no, HEA, health emergency allowance. In adherence with the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr. to settle all unpaid arrears for the Health Emergency Allowance or HEA, Health Workers Department of Budget and Management DBM Secretary Amena Pangandaman announced that around 27 billion shall be released by the DBM for the purpose by Friday, July 5, 2024. It can be recalled that in May this year, the Department of Health DOH officially requested for the issuance of a special allotment release order, SARO, notice of cash allocation, no? So amounting to 27 billion and 453 million. Yun. So meaning to say 27.453 billion, no? To cover payment, no, sa remaining validated unpaid HEA, no, for 4,283 COVID-19 sickness and death compensation claims of eligible healthcare and non-healthcare workers. So yan mga kaibigan, no, bilang pagtupad sa direktiba ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, we will release the additional 27 billion requested by DOH for the settlement of unpaid HEA claims, no, of our healthcare workers. Yan. So, mga kaibigan, no, si PBBM ang nagbayad, no, ng HEA. So, covering all benefits for health workers, mga kaibigan, no, from 2021. Sino ba yung presidente ng 2021 at nung 2022? Ng kalahating taon ng 2022, sino ang presidente, di ba? Si Duterte. So, yan ha. Yan ang binayaran. Take note ha. Take note. 73.261 billion has been allocated specifically for HEA. So, meaning to say, si PBBM, since nang umupo siya, nagbayad siya ng HEA. At pati nung tinanggalan ng 90 billion yung PhilHealth, yung ibang pera doon ay ibinayad din sa HEA. So si PBBM, since 2023, 2024, 2025, nagbabayad siya ng HEA ng mga medical practitioner na hindi binayaran ni Duterte, na puro lang pangako ng pangako. Wala naman, puro lang napako. Oh. Mag-research kasi kayo. Oh. Aside from that, anong ginawa ng PBBM? Alam nyo ba na yung ibang mga pera inilagay sa mga pangpaganda ng mga facilities
ng ating mga centers, no? Ng ating mga katulad ng Lung Center of the Philippines, Kidney Institute, Health Center of the Philippines, PGH. Ibig sabihin yung ating mga hospital. Yung ibang pondo doon ay inilagay din sa pagpapaganda ng mga hospital natin at pagpapaganda pa ng serbisyo. Meaning to say, walang ninakaw. Oh. Samantalang sa panahon ni Duterte, puro nakaw. Pero hindi kayo nagka-question. Puro nakaw sa panahon ni Duterte, pero okay lang sa inyo. May isang question, wala kayo. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, kini-question nyo. Oh, yan ang hirap sa inyo mga DDS. Okay lang magnakaw ang mga Duterte. Si PBBM ngayon na walang ninanakaw, pagbibintangan nyo na nagnakaw, yung dumi ninyo, ipapahid ninyo sa Pangulo namin. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Di ba? So yan yung nangyari, no? Ito pa, PIBA includes Special Risk Allowance, SRA, compensation for COVID-19 sickness and death, and additional benefit like meals, accommodation, and transportation, allowances for healthcare workers. So, ang dami, no? Binayaran yan ni PBBM dahil yung nangako sa kanila na babayaran daw sila ay hindi tinupad. So, ang tumupad nito, ang nagbayad sa mga health workers natin ay si PBBM. Tingnan niyo yan. Ang laki-laki ng budget ni Duterte. Nag-iwan pa ng 13 trillion na utang pagkatapos hindi niya nabayaran yung mga medical practitioners natin. Hindi niya nabayaran yung mga nurses natin, mga doktor na nangangamatay na nga yung iba dahil nahawa na sa COVID-19. Pagkatapos, hindi man lang binayaran ni Duterte. Tingnan nyo ang kalokohan ni Duterte. Ang laki ng utang. Minana ni PBBM, 13 trillion na utang. Tapos, aside from the budget ni Duterte, may budget pa siya. May utang pa. Minana ng Pangulo natin, 13 trillion. Saan napunta yung budget niya at bakit napakalaki ng utang niya? My God, puro na lang pagnanakaw ang ginawa sa panahon ni Duterte. Pagkatapos, hindi kayo nagrereklamo. Di ba kinuwenta nga yung mga magagaling sa math dyan at saka itong mga political analysts. Ano yung mga sinasabi nila? Tiningnan nila sino ang Pangulo magmula sa pinakaunang Pangulo hanggang ngayon. Sino ang may pinakamalaking utang? Number 1, Duterte. Duterte. Pinakamalaking utang. Diba? Ignorante kasi ang mga DDS, no? Ignorante. Di ba? Ignorante ang mga DDS. No? Mag-research kayo. Utak kulto kayo, sabi ni Sparkitek. Utak kulto daw kayo. Di ba? Ngayon, hindi nyo maano yung